กลับบ้านกับแม่นะลูกนะไม่เอารถต้องไอมารับเรากลับไปอยู่บ้านกันนะลูกนะตามแม่กลับไปนะลูกนะไปหาลูกหนู ก็ยังทำใจไม่ได้สักคนเลยค่ะทั้งญาติพี่น้องที่หนักสุดก็แม่กับพ่อค่ะ ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลย ตอนนี้อะพี่ดีใจที่หาน้องเจอน้องก็ไม่ต้องเจ็บปวดนะคะจากอะไรแล้วก็พี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วก็แต่งตัวให้สวยๆ ไปไม่เป็นเลยค่ะ เพราะว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะไปไม่ถูกก็ดีแต่ว่ามีเพื่อน มีน้องมีเพื่อนๆลูกสาว ที่อยู่กรุงเทพนี่แหละช่วยอีกแรง ก็ยังไม่เจอก็น่าจะก็รอนี่แหละเราความหวังอยู่ Nagkalat ng mga tsinelas, sapatos, medyas ang makikita dito sa malaabandonadong establishmento sa Bangkok, Thailand. Kung susuriin, kitang-kita na basag-basag yung mga salamin dito, tumba-tumba yung mga upuan, at habang kalat-kalat ang mga nag-i-inspeksyon rito, mapapansin ang pangingitim sa maraming bahagi nito. Suriin mong maigi. Sa unang tingin, masasabi mong isa itong lugar kung saan marami ang pumupunta para magsaya. Pero isang malagim na gabi ang hinarap ng mga parokyano nito. Parang pamilyar ang nangyari sa trahedyang pag-uusapan natin ngayong gabi. Na gusto kong isipin nyo yan ha. Parang nangyari na rin ito sa atin. Tinatawag nila itong Nalad Prao Beer Hall sa Chatuchak District sa Bangkok na sinasabing popular naman daw. Dito, 27 so far ang kumpirmadong namatay at 63 ang nasaktan sa isang malagim na linggo ng gabi. Maraming harang ng mga tape sa paligid ng establishmento pero papasukin po natin yan at aalamin natin kung ano nga ba ang nangyari dito at paano nito pinatay ang 27 katao. The viral video. Hindi ko masasabi kung mapapakita po namin ito no, pero malamang sa malamang ay dumaan na rin sa mga newsfeed ninyo yung mga viral videos. Sa videos, makikitang lumalabas po yung napakalakas na apoy mula sa loob nitong Nalad Prao. Kung ako po yung magdi-describe ha, alam niyo yung parang bumubuga ng apoy, di ba? Pag mga piyesta, parang ganun siya. Pero yung bunganga ay yung mismong entrance po, yung pintuan ng establishmento at napakalakas po siya. Sa paligid nito ay rinig na rinig po, Diyos ko, yung mga hiyawan, iyakan ng mga taong alam mong nag-uumpisa na pong humapdi ang balat sa init ng apoy na yumayakap sa kanila. Hoy! Ang nakakatakot po dito, yung mong isa-isa silang naglalabasan, pinanonood ko, isa-isa silang naglalabasan dun sa pintuan na para bang wala silang ibang choice kung hindi dumaan sa apoy para makatakas sa apoy. Bawat isa sa kanila, nagpapakawala ng mga hiyawang alam mong dulot ng napakatinding hapde at lapnos sa kanilang mga balat. Alay niya, hoy! Hoy! Alay! Hoy! Lahat takot at kabado na baka ito na yung huling sandali nila sa mundo. Tapos maya-maya lang po sa video, no, lalakas pa yung apoy, para na siyang mula sa bumubuga ng apoy, para na siyang flamethrower. Ganun na kalakas. Nakakatakot, parang imahe na ng impyerno. Magtataka ka kung ganyan kalakas yung pressure ng apoy, buhay pa kaya yung mga tao doon sa loob? Siguro parang hindi na, di ba? Or siguro lusaw na sila habang nangyayari ang malakas na pagbuga ng apoy mula sa mga pintuan. Tuloy po yung mga sigawan. Tapos makikita mo yung mga tao, kanya-kanya na rin po silang sakay dun sa kanilang mga motor, sa mga sasakyan, natatakot na baka madamay pa yung mga gamit nila, di ba? Nagmamadali na lang din silang makawala. Yun na lang yung nasa isip nila. Kasi syempre, baka may sumabog pa. Sabi nga nila, fight or flight response na.
punong-puno na ng adrenaline yung kanilang mga katawan. Marami pang mga point of view itong trahedya po, no? Mula sa ibang mga parokyano or mula sa ibang mga bystanders o sa mga napadaan lang. At sa kanilang mga footage, ay kitang-kita mo po yung panic, yung takbuhan, yung sigawan ng mga tao na para bang nanonood ka ng isang found footage horror o disaster film. Ang masaklap dito, totoong nangyari. Sabi ng mga survivors, bigla na lang daw nakulob ng itim na usok yung venue. Marami sa kanila hindi na rin alam yung nangyari. Doon sa loob ng venue, sa loob lang ng ilang minuto, napakabilis. Ang nangyari, marami po sa kanila yung parang nagtago sa likod. Aalamin natin yan mamaya. Sisilipin natin yung likod na yan. Kung makikita nyo dito sa footage, talagang ang dilim po sa loob. This is the aftermath. Considering medyo napuksa na yung apoy dito at papasok na yung mga bumbero, paano pa nung buhay na buhay yung apoy? And then ito yung part na masasabi kong may similarities siya. No? Ito yung sinasabi ko, yung ozone disco tragedy. Hindi ko mapigil maisip po itong nakwento na natin to. Ito sa mga pasensya na sa term, sikat na trahedya sa Pilipinas. Dahil walang matakasan yung mga tao, hindi maayos yung fire exit. Ayan, isa po sa mga pag-uusapan natin ngayon. Marami pong nagtangkang tumakas, pero bigla-bigla yung buong establishmento naging death trap. Ganyan din yung nangyari sa ozone disco eh. Wala na silang ibang choice kung di yung mamatay. Kung matatandaan nyo, parang ganun din yung nangyari sa ozone disco na sa sobrang panic po ng mga tao, hindi na sila nakaalis, natrap na lang din po sila at IOV of the tragedy. Ito yung nangyari sa loob ayon doon sa mga survivors ha. So ito po kasing venue, gusto kong isipin natin, may mga photos din ito no, para mas ma-visualize nyo siya. Meron siyang 2 bars, may stage, may kitchen, tapos meron daw itong capacity ng 300 na katao. Meron din itong 4 na fire exits. Ngayon, sabi nila na merong mga blind spots itong venue. Kumbaga, hindi visible, yung mga escape route, hindi malinaw. Bandang 11 p.m. nung mag-umpisa yung apoy. Sunday siya. At 2 a.m. Lunes, nasabing under control na yung apoy na yan. So, ang daming mangyayari sa loob po ng 3 oras na pagitan nito. Saan natin balik tayo sa 11 p.m. Dito nag-umpisang makarinig po yung napakaraming sigawan dito sa loob ng venue. Kung saan marami nagsasabi na rinig din daw sa labas. Dito nag-umpisa na rin tumakas yung mga tao pero kalamihan daw sa mga bintana blown out. Sabi nila na maaaring nag-umpisa ang usok mula doon sa isang circuit breaker doon nga sa malapit sa stage. Kung saan bigla-bigla na lang daw namatay din yung ilaw at ayun na nga, meron daw biglang sumabog. Daw kasi nasa nasa investigation phase pa po ito sa ngayon ha. Kung matatandaan nyo sa kwento ko, dito na rin nag-umpisang magtakbuhan yung mga tao doon sa likod, sa mga toilets kung saan wala ngang exit. Mamaya, sabihin natin kung bakit. Idagdag na rin natin kasi yung panic mula dun sa apoy at sa usok. Siyempre, hindi mo naman na alam, hindi ba kung nakaharang na yung usok? Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. At pinigurado na nakakasulasok po yun, bukod sa wala kang makita. I'm guessing, siguro yung iba nahimatay na rin sa sobrang hindi makahinga. Or baka nasunog na rin sila, no? Sabi ni Suriyachai Rawiwan, which is yung head of Bangkok's Disaster Prevention Department, sa loob lamang daw ng 5 minuto, nakarating naman daw yung emergency services nila. Kaso sabi niya, talagang kalat-kalat na yung mga apoy. Kita naman natin sa footage, di ba talagang ang lakas at mahirap na raw itong pasukin. Sabi niya, pumasok na raw sila para mag-search. Kaso ang dami raw din mga lamesa, mga upuan na paharang-harang kung saan-saan. Grabe na din daw yung init ng apoy, kaya nahirapan talaga sila. May mga kwento pa yung mga tao dun din sa labas nung mag-umpisang magkaroon ng sunog. POV nung mga nasa labas naman tayo. Meron isang Laotian tourist na si Kan Koterat na nagsabing nung marinig niya raw yung mga sigawan sa loob, talagang andun na yung chaos. Diba? Gulong-gulo na. Sabi niya, tumulong pa raw siyang magbuhat ng isang babae papalabas doon sa bar. Mararamdaman mo yung lungkot po, no? Doon sa pagsasabi niya. Kahit binabasa mo lang yung interview niya. Sabi niya, isa lang daw yung naligtas niya. Ginawa niya raw yung best niya at humihingi siya ng paumanhin. Nalulungkot siya. At kahit yung isang turistang, siya, hindi naman siya taga-Thailand, nandun pa rin yung puso niya para maligtas yung mga tao doon sa loob. Which is hindi biro. Literal na tinataya mo yung buhay mo dyan. Sunog po yan. Yung fact na nakatulong ka ng isa, para sa akin, that's more than enough eh.
Nirisk mo na yung sarili mo. 27, patay. As of now, 27 yung tinatayang patay. 63 injured, kung saan 22 yung critical as of the writing of this story. So mataas yung chance na madadagdagan pa talaga po yung mamamatay dyan sa trahedya. Wag naman sana. Ito pong Wrong Beer na Lat Prau Bar located sa isang busy part ng Bangkok. Malapit sa mga malls at Chatuchak Market. And siguro, to add details na lang din, no? To add perspective, heavily, isang touristy city talaga itong Bangkok. Maraming foreigners and even locals at talagang nagpa-party-party po talaga lahat. Dikit-dikit talaga yung mga malls, mga partihan, kainan, talagang kaliwat kanan po. Kasi galing din ako doon ng mga nakaraan eh. POV of the relatives. Kung ano yung intensity po ng pagkamatay at pagsunog ng mga tao doon sa loob ng establishmento, ganun din yung intensity ng kaba at takot ng mga taong nasa labas. Marami sa mga kamag-anak ng mga biktima, hindi nila alam, Diyos ko, buhay pa ba yung kanilang mga mahal sa buhay? Nasaan ba yung mga mahal nila sa buhay? Nandyan ba? Hindi nila sure. Buhay pa ba yung mga mahal nila? So ito pong mga kamag-anak ng biktima, nagsama-sama po silang lahat, no? Nagkita-kita sila, nag-congregate sila para malaman kung ano yung naging kapalaran ng mga mahal nila. Marami sa kanila tumungo dun sa mga opisyal, hindi lang para makatanggap ng impormasyon, kung hindi para magbigay din ng impormasyon. Nagguguluhan na rin kasi yung mga officials eh. Bakit kanyo? Napakahirap i-identify ng mga bangkay. And for obvious reasons, di ba? Siyempre, una sa lahat, sunog to. Baka nagkasunog-sunog na rin yung mga buka nila, yung mga possessions nila. Ito, assumptions ko lang po, no? Wala akong nabasa tungkol dito, but I think it's very much common sense, diba? Paano ma-identify kung nasunog na yung mga bagay na ipag-a-identify sa kanila? Sinabi rin nila, yung iba daw wala talagang dalang mga personal na gamit for identification. Tapos yung iba, unconscious pa talaga sa ospital. So wala din talaga silang malaman. Hindi ma-determine kung sino talaga sila, diba? Tandaan nyo ha, hilong-hilo sa maitim na usok itong mga biktima na ito. I could only imagine kung anong epekto niyan sa tao. Yung ilan sa mga kamag-anak na to, hindi na po sa ospital nag-iikot kung hindi sa morgue na. Tinanggap na nila na baka patay na yung mga kamag-anak nila. Nakakalungkot, sa totoo lang po, no? Huwag sana nating ma-experience to. Ito yung mga larawan nila kung saan ang dami talagang mga officers at mga tao dun sa mga, sabihin na lang nating information centers na sinet up para makilala yung mga biktima. Nakahilera yung mga lamesa, mga computers, printers para mapadali yung paghahanap. Meron pang isang babae na pinapakita yung anak niyang nawawala. Ang dami nila actually. Sinusumbong niya sa media or humihingi siya ng tulong. Iba't ibang mga klase ng tao na may mga nanay, lolo, lola, ate, kuya, kaibigan. Lahat desperado na malaman ang katotohanan. Buhay pa ba yung mahal nila? Marami sa kanila, hirap na rin at kung makikita mo talagang wala na lang talagang magawa kundi umiyak. Ito po yung isang nakakalungkot at nakakakilabot na imahe. Dito makikita natin yung mga kabaong sa likod ng isang pintuan. Ito raw yung police hospital morgue doon sa Bangkok. Ang daming bangkay. Nakakilabot, tinitignan ko lang. Wala naman ako dyan. Investigation. Agad-agad dahil talagang pinag-usapan na po ito at dahil nakatanggap ito ng malawakang kritisismo po, no? May pressure na ma-explain kaagad ang lahat ng pangyayari. At kagaya ng lahat ng trahedyang mainit sa mata ng media, nagkaroon agad ng investigasyon kung ano yung naging dahilan, maaaring naging dahilan at nagkaroon ng apoy ng pagkakasunog na umabot dun sa lakas na pinakita ko sa inyo kanina. Negligence ang pangunahing iniimbestigahan ng mga kapulisan at iniimbestigahan nila kung meron daw itong kinalaman sa mga renovations, ganyan. At kung meron bang mga sapat na emergency exits dun sa establishments, which is questionable. Kanina pa. Inaalam din nila kung meron bang mga illegal na mga structural modifications, di ba? Ganyan. Kasama rito yung extension na ginawa doon sa stage. Sabi kasi nila na maaaring ang isang area daw malapit sa stage yung suspected na origin ng apoy. Sa ngayon, wala pa akong mabibigay na kasagutan sa inyo. Kailangan pa nating hintayin ang kabuuan ng resulta ng investigasyon. Pero ito na, kahit hindi pa pinal ang mga ito, may mga observations na rin po ang mga authorities at yung mga bomberong nagligtas sa mga tao sa loob. Saradong pinto at walang fire exit site.
Balikan natin yung interview kanina ni Prime Minister Anutin Chandrasekul. Merong isang footage ang provide ng Thai Government Spokesperson Bureau kung saan pinakita ang Prime Minister na naglalakad doon sa corridor ng bar. Doon sa footage, maririnig ito na may tinatanong sa isang firefighter. Sabi niya, nabubuksan ba tong pinto na to? Sinagot siya ng rescuer at nagsabing, nakalak po ito ng 2 bolts. Isang spot technically na dapat ay ginagamit bilang isang fire exit pero nakalak. So yun pa lang, no? Isang major red flag na talaga. Kung bakit nakasara yan, dapat talagang malaman. Napansin rin nila na wala ngang fire exit sign kung saan sinabi pa. Natatakot daw po kasi I think yung may-ari, no? Or kung sino man yung mga nagmamanage dito na baka dun tumakas yung mga customer na di nagbabayad. Dun sila dadaan. May ganong mga usap-usapan. So yun nga kaya yung dahilan kung bakit ito nakalak. Kung totoo man at makumpirma man ito, mananagot ang kung sino ang gumawa nito. Kasabay nito, kinausap rin ng Prime Minister ang mga survivor doon sa site ng bar sa Bangkok. At ito yung 2 official ay sinisilip ng Thai authorities. Summary lang, number 1, yung mismo mga fire exits at kung sinarado ba ng sadya ang mga ito. Fire exit yan hindi dapat niya sinasara. Patunay rin kasi na yung mga fire exit dapat na yan, doon na-recover yung mga bangkay. Number 2, ang pangalawang parte ng investigasyon po ay yung nabanggit ko sa inyo na extension doon sa performance stage na maaari ring naging obstruction ng mga tao na pinipilit umalis habang patuloy na kumakalat ang apoy. Marami ang kumukutya sa pangyayaring ito, especially yung mga Thai, diba? There are even articles posts na umiikot ngayon tungkol dito. Kagaya nito, sadly, sabi, Thais keep dying in pub fires. Hindi siya one time, big time. Nangyayari na pala talaga siya paulit-ulit. Isang problema talaga siya. Nasabihin na lang natin medyo binabaliwala, no? O hindi ganun ka-importante siguro para sa gobyerno nila. Katulad na lang din ng kawalan ng importansya ng mga nangyayari din sa atin. Paulit-ulit din sa atin Ganyan-ganyan din yung kwento natin. Walang nagbabago. Isang patunay na kagaya ng ating mga siblings, pare-pareho lang din tayong gutom na magkaroon ng gobyerno at pamamalakad na may pakialam sa ating lahat. At sana malakas ang pagsigaw ng kanilang boses sa isyong ito nang sa gayon ay hindi na ito maulit kailan paman. Maraming salamat po sa mga nag-request sa atin. Napakarami po nag-message sa akin na i-cover tong story na to. Kaya ayan, bibigay po tayo ng mga nag-request sa atin. Sa mga gusto mag-request, visit lang po kayo sa aking Instagram account. Doon ko po binabasa lahat. Hindi man ako nakaka-reply. Minsan nagre-reply po ako. Pero binabasa ko po lahat yan. Ini-screenshot ko po lahat yan. At ipopost natin yan dito kung merong nag-request. Okay? Anyway, ito yung question of the day ko. Naka-experience ka na ba na masunugan? Gaano ito nakakatakot? At ano yung mga nawala sa'yo? Gamit? Buhay? Ikwento mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento. ก็นั่นแหละค่ะพี่ๆทุกคนรวมถึงตัวเราด้วยทั้งครอบครัวด้วยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้มันก็สำหรับครอบครัวเขามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทำใจได้ลำบากนิดนึงนะคะเพราะคุณยายค่ะท่านก็แก่แล้วก็คือท่านก็พูดอยู่ว่าแบบต้องเป็นเขานะที่แบบเผาศพต้องเป็นพี่ซนเผาศพยายนะไม่ใช่ยายมารับศพหลานอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าประตูฉุกเฉินเราก็ไม่ควรล็อกถ้าเกิดว่ากลัวลูกค้าหนีใช่ไหมคะเราก็ควรจะให้การ์ดไปยืนเฝ้าที่ประตูจะดีกว่าการล็อกประตู กลับบ้านกับแม่นะลูกนะไม่เอารถน้องไอมารับเดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านกันนะลูกนะตามแม่กลับไปนะลูกนะไปหาลูกหนูมารับไอเอ้ยกลับกับแม่นะลูกนะลี่เอ้ยไอแม่มารับแล้วนะลูกนะกลับบ้านกับแม่นะเราแค่รู้สึกว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งออกมาขอโทษออกมาขอขมาศพทุกศพที่เขาได้เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะคือมากราบขอขมาได้เลยคือแบบมันสะเทือนใจอะเนาะ